Malaking katanungan, bakit nga hindi na lang kunin ng Gilas Pilipinas ang mga Pilipino import natin na naglalaro sa KBL at Japan B-League para maglaro sa ating Gilas Pilipinas team? Bakit hindi, di ba? Sobrang lawak na ng mga Pinoy imports natin na naglalaro international league or overseas. Talagang malawak ang kapasidad ng mga ito pagdating sa pagiging mahusay na players. Kaya ang malaking katanungan bakit hindi na lang ito ang sugalan ng SBP para sa ating Gilas Pilipinas team? Tara't pag-usapan natin yan. Solid naman talaga ngayon ang lineup ng Gilas Pilipinas team mula sa naturalized player natin na si Justin Brownlee, dalawang import natin sa B-League na si Kai Soto at Dwight Ramos at iba pa nating local players na malaki rin naman talaga ang nagawa sa nangyaring OQT. Nandyan sila CJ Perez, Chris Newsome, Pajardo na malaki ang naging factor ng mga skill nito sa PBA League at dalawang young player natin na si Carl Tamayo at Kevin Kiambao, although sobrang husay rin at very impressive ang laruan ng mga ito pero hindi nga nagamit ang mga versatility nito sa Olympic qualifier game. Isipin mo, Dwight Ramos na nag-average ng 13.7 points, 5 rebounds and 3.7 assists. Samantalang itong si Kai Soto, although isang game nga lang ito nakapaglaro sa OQT, pero may 11 points, 4 rebounds and 0.5 assists na ginawa ito sa naging laban niya kontra sa Latvia. Si Justin Brownlee naman na may 23.0 points, 8.3 rebounds and 6.3 assists na talagang bumuhat nga raw sa Gilas Pilipinas sa nangyaring FIBA OQT. At maliban kay Junmar Pajardo na local players natin sa Gilas na nag-average ng 9.0 points and 7.3 rebounds and 1.3 assists. Maliban nga dito kay Junmar Pajardo, wala lang ang naasahan dyan ng Gilas Pilipinas pagdating sa iba nating local players tulad nila Newsome, CJ Perez, Kiambao at Carl Tamayo na may 2.3% average nga lang ang mga ginawa nito sa nangyaring OQT na talagang bagsak nga raw ang performance nila sa nangyaring Olympic qualifier game. Although talaga nga naman na kahit papano sobrang ganda ng mga laro nito sa loob ng court, hindi rin nakakapagtaka na bumagsak dahil sa mga international players na ang nakatapat nito sa Olympic qualifier games na yan. Kaya naman talaga ngayon nakakapagtaka sa ilang taon na paglalaro ng mga ito sa Gilas. Bakit nga ba hindi magkaroon ng expansion pagdating sa lineup ng Gilas Pilipinas team natin? Una, ang dami na nating mga Pinoy imports na naglalaro sa mga international league mula sa Japan, Korea at Taiwan na ngayon nga itong si Terdy Ravena pa nga lang nakuha na ang kanyang contract sa Emirates League. Unang Pinoy na naglaro sa Europe League. Kaya naman talagang katanungan nga, bakit hindi na lang bumuo ang SBP sa mga Pinoy imports natin na maglalaro sa Gilas Pilipinas team? At kung susugal ka lang rin naman, bakit di pa sa mga siguradong players at malaki ang tsansa na sumabay sa mga international players din? Itong si Terdy Ravena nga lang sa Gilas nag-average to noon ng 10.0 points and 4.5 rebounds. At sa Japan B-League ngayon meron tong 12.46 points sa overall nito. Nandyan din sila Renz Abando na unang Pinoy na nakakuha ng kampyonato sa KBL. RJ Abarrientos na na-obtain ang Best Rookie of the Year din sa KBL League. Kaya solid talaga ang achievements ng mga Pinoy pride natin sa overseas. Nandiyan pa sila Justin Gutang sa KBL na isa sa mga Pinoy natin na sobrang ganda ng ginagawang karera ngayon sa International League at sa team ng LG at lalong lumaki ang salary offer nito sa KBL. Ethan Alvana, SJV Langgel at David Christian na sobrang successful ang mga karera sa overseas league. Kaya naman talagang kung iisa-isahin nga natin sobrang dami na nating Pinoy imports sa overseas league. Kaya naman kung iisipin nga natin sobrang dami na rin natin talagang choices para nga maglaro sa ating Gilas Pilipinas team, ang mga Pinoy imports na pwedeng isabak para sa ating international team na Gilas. Kung yung mga team na overseas nga ngayon sumusugal sa mga Pinoy pride natin, bakit nga ba hindi na nga lang rin sugalan ng SBP ang mga players na to para maglaro sa ating Gilas Pilipinas team? Kaya hindi rin nakakapagtaka na mag-migrate ang mga Pinoy pride natin overseas dahil nga sa maliit na chance at opportunity nila na maglaro at syempre sa mababang offer ng salary dito sa Pilipinas team. Isipin mo kung sakaling magsama-sama ang mga Pinoy imports natin sa iisang team mula sa experience, achievements ng mga ito sa international league hanggang sa mga versatility and mentality nito sa pagiging mahuhusay na players na kung mauugnay nga raw natin sa Gilas team, siguradong ito yung bagay na hindi panghihinayangan ng lahat dahil siguradong kayang sumabay ng mga to sa mga international players mapa Europe man o American country. Kaya naman sobrang
sobrang daming pwedeng Pinoy imports natin na gustong maglaro din sa ating national team, pero bakit nga ba hindi na lang ang mga ito ang buuin ng Gilas Pilipinas team? Ang daming gustong mag-represent sa ating Gilas Pilipinas team. Nandyan sila Lakay Renz Abando, RJ Abarrientos at iba pa na hindi nga napapansin ng Gilas Pilipinas at hindi balak kuhanin para maging replacement sa ibang team na naglalaro sa ating Gilas team ngayon. Kung iisipin nga natin, sobrang dami naman talagang pwedeng i-replace sa lineup ngayon ng Gilas, pero nag-i-stay pa rin ang Gilas team natin sa paniniwala na sistema lang ang kulang sa Gilas at hindi nakikita ang malaking kakulangan natin pagdating sa mga players na sobrang laki ng experience sa mga international league na talagang solid ang laruan kung mauugnay nga sa ating Gilas Pilipinas. Ang mga players na to na isa sa mga importanteng factor bilang isang mahusay na players, ang experience sa mga international league na siguradong mabibigay nila para sa ating Gilas Pilipinas.